Sa isang tahimik na barangay, kilala si Manny hindi dahil sa sipag o kabaitan, kundi dahil sa kanyang bibig. Para siyang radyo na hindi nauubusan ng balita, pero karamihan ay paninira. Kapag may nagkamali sa trabaho, hindi niya pinapalampas. Lagi siyang may sariling bersyon at siguradong may bahid ng paninira. Kapag may nag-away na mag-asawa, may alam siya sa dahilan. Kapag may bagong muka sa lugar, siya ang unang may hinala. Araw-araw, tambay siya sa tindahan ni Aling Nena. Doon umiikot ang usapan at doon siya nabubuhay. Alam niyo ba si Carlo? Sabi niya isang hapon, sabay higop ng kape. Kaya raw late umuuwi yun. May iba na sigurong pinupuntahan. Sigurado ka ba? Tanong ng isang kapitbahay. Kibit balikat si Manny. May narinig lang ako. Hindi naman niya sigurado. Pero sapat na yun para kumalat ang kwento. Hindi niya napapansin ang mga matang tahimik na nasasaktan. Para sa kanya, kwento lang yun. Pampalipas oras. Pampasaya ng usapan. Habang pauwi siya ng gabing yun, tahimik ang daan. Tanging ilaw ng poste ang kasama niya. Pagdaan niya sa may bakanting lote, biglang umihip ang malamig na hangin. May narinig siyang mahinang bulong. Huwag kang nagbibitaw ng mga mapanirang salita. Napahinto siya. Tumingin sa kaliwa. Sa kanan. Walang tao. Kinabahan siya sandali, pero agad ding umiling. Pagod lang ako, sabi niya sa sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Hindi niya alam. May nakarinig na sa bawat salitang binitiwan niya. Ilang araw ang lumipas. May bagong lumipat sa dulo ng kalsada. Isang babaeng tahimik. Laging nakayuko kapag naglalakad at magalang kung bumati. Ang pangalan niya ay Lisa. Sa iba, simpleng bagong kapitbahay lang siya. Pero kay Manny, isa siyang bagong paksa. Napansin niyo ba yung bagong lipat? Tanong niya agad sa tindahan kinabukasan. Parang may tinatago. Ano naman kaya? Usisa ni Aling Nena. Hindi ko alam. Pero may kakaiba. Baka may problema yun sa dati niyang lugar, dagdag ni Manny. Parang may ebidensya kahit wala naman. Mabilis kumalat ang sinabi niya. Wala pang isang araw, may mga bulungan na sa kanto kapag dumadaan si Liza. Hindi alam ni Manny kung bakit niya ginagawa yun. Hindi naman siya inaano ni Liza. Hindi naman siya kilala nito. Pero may kakaibang saya siyang nararamdaman tuwing siya ang pinakikinggan. Gabing iyon, naglakad siya pauwi mag-isa. Tahimik ang daan, pero pagdaan niya sa ilalim ng luwang puno, sa gilid ng kalsada, biglang umihip ang malamig na hangin. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ang bulong. Bawat salitang itinanim mo, may babalik. Napahinto siya. Parang may dumaan na anino sa gilid ng mata niya. Wala to. Hangin lang, pilit niyang sabi sa sarili. Pero kinabukasan, may narinig siyang usapan sa likod niya. Si Manny raw. Hindi mapagkakatiwalaan. Nanlamig ang likod niya. Ang paraan ng pagkakasabi, parang sarili niyang boses. Mula ng araw na iyon, hindi na mapalagay si Manny. Sinubukan niyang baliwalain ang narinig na usapan tungkol sa kanya. Pero kinabukasan, may bago na namang kwento. Si Manny raw ang may atraso kay ganito. Siya raw ang mahilig manghiram. Hindi nagbabayad, hindi iyon totoo. Pero pamilyar ang paraan ng pagkakasabi, parang hinugot sa estilo niya. Puno ng duda, kulang sa ebidensya, pero madaling paniwalaan. Natahimik siya sa tindahan. Ngayon siya na ang paksa, siya na ang binubulungan, pero hindi pa rin siya tumigil. Isang hapon, may nakita siyang binatang madalas mag-isa. Lumapit siya sa grupo ng kapitbahay. Bantayan ninyo yun, sabi niya. Parang may masamang barkada. Wala na namang basehan, hinaalala. Kinagabihan, habang nakahiga siya, may narinig na naman siyang bulong sa dilim. Ang salita, may paa. Bumabalik sa pinanggalingan. Napaupo siya sa kama. Pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Kinabukasan, may narinig siyang usapan sa kanto. Si Manny raw ang may masamang impluensya sa mga bata. Baka siya ang dapat iwasan. Parang bumagsak ang mundo niya. Ngayon niya naramdaman
ang bigat ng mga salitang dati basta lang niya binibitawan. At sa unang pagkakataon, natakot siya, hindi sa multo, kundi sa sarili niyang bibig. Habang lumilipas ang mga araw, mas dumadami ang kwentong bumabalik kay Manny. Dati, siya ang sentro ng usapan. Ngayon, siya na ang iniiwasan. Kapag dumarating siya sa tindahan, biglang tumatahimik ang mga tao. May ilan nang ngumingiti, pero pilit. May ilan na tuluyang umaalis. Isang umaga, narinig niya ang dalawang bata sa gilid ng kalsada. "Huwag ka lumapit kay Kuya Manny," sabi ng isa. "Baka ikaw ang sunod na kwento." Parang may malamig na kamay na humawak sa dibdib niya. Hindi siya makasagot. Hindi siya makatingin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang sakit na matagal na niyang binibigay sa iba. Gabi-gabi, naroon pa rin ang bulong. Mas malinaw na ngayon. Ang itanim mo ay kabutihan, hindi mapanirang salita. Hindi na siya galit. Hindi na siya nagtataka. Natatakot na siya. Pero mas higit doon, nahihiya. Isang hapon, nakita niya si Liza na tumutulong sa isang matandang kapitbahay na magbuhat ng tubig. Pawis ito, pero nakangiti. Tahimik, walang reklamo, walang sinisiraan. Bigla niyang naisip, kaya pala tahimik ang hangin sa paligid niya. Samantalang sa kanya, laging may bulong. Doon niya unang inamin sa sarili ang katotohanan. Hindi sumpa ang bumabalik sa kanya. Mga salita niya iyon. Magdamag, hindi nakatulog si Manny. Paulit-ulit sa isip niya ang mga mukha ng taong nasaktan niya. Mga pangalang binanggit niya nang basta-basta. Mga kwentong siya mismo ang nagpasimula. Ngayon, siya naman ang iniiwasan. Pagsikat ng araw, mabigat ang pakiramdam niya. Pero mas mabigat ang konsensya niya. Naglakad siya papunta sa bahay ni Liza. Bawat hakbang parang may humihila pabalik, pero hindi siya tumigil. Paglabas ni Liza sa bakuran, nagulat ito nang makita siya. "May kailangan po ba kayo?" Mahinahon nitong tanong. Hindi makatingin si Manny. "Liza, ako ang nagkalat ng mga kwento tungkol sa'yo," sabi niya. Halos pabulong. "Alam kong hindi totoo ang mga iyon. Nagsinungaling ako. Humihingi ako ng tawad." Tahimik si Liza sandali. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. "Masakit ang mga sinabi mo," sagot niya. "Pero mas mabuti nang marinig ko ang totoo galing sa'yo." Tumango si Manny at sa unang pagkakataon, umagos ang luha niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hiya. Hindi doon natapos ang araw niya. Isa-isa niyang pinuntahan ng ibang taong nasaktan niya noon. Hindi lahat agad nagpatawad. May ilan na malamig pa rin ang tingin. Pero tinanggap niya yun. Dahil alam niya, ngayon lang talaga siya nagsisimulang magbago. Ilang linggo ang lumipas simula nang umamin si Manny. Unti-unti, nagbago ang kanyang mga kilos. Tuwing may naririnig siyang chismis, hindi na siya agad naninira. "Sigurado ka ba?" tanong niya. "Baka hindi totoo," dagdag niya. Maraming nagulat sa kanya, pero mas marami ang napansin na may pagbabago. Isang gabi, naglakad siya muli sa lumang puno sa gilid ng kalsada. Dati, nanginginig siya sa takot sa bawat ihip ng hangin. Ngayon, huminto siya sa ilalim ng malalaking sanga at huminga ng malalim. Tahimik ang paligid. Walang malamig na hangin, walang bulong, walang bigat sa likod niya. Napatingin siya sa mga dahon na dahan-dahang gumagalaw sa ihip ng hangin. "Salamat Panginoon sa pagkakataon na magbago," mahina niyang sabi. Biglang may naramdaman siyang ihip sa likod, ngunit hindi ito malamig o nakakatakot. Magaan ito, parang yakap ng hangin. At sa malayo, parang may mahinang tinig na nagsabi, "Natuto ka na." Ngumiti si Manny. Hindi siya nanlumo, hindi siya nag-alala. Para sa unang pagkakataon, tahimik ang gabi. At tahimik na rin ang kanyang konsensya. Ngayon, naiintindihan niya, ang salita ay parang binhi. Kapag kabutihan ang itinanim, kapayapaan ang aanihin. Hindi na siya ang dating lalaking mahilig manira. Mas pinipili na niyang manahimik kaysa saktan ang iba. At sa ilalim ng lumang puno,
Sa tahimik na hangin ramdam niya ang bagong simula. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.